Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast Live with Dante M. Pag-usapan natin si Sara Duterte kasi may bagong sinasabi na naman po. Ayan o. BP Sara, nang alok umano ng flood control master plan. Anong karapatan po ninyo na mag-alok ng flood control master plan? Yung Davao nga po, more than 30 years kayo, yung pamilya ninyo. Hindi maayos yung problema sa pagbabaha. Pinundan pa ng bilyon-bilyon mula sa pork barrel ni Pulong. Yun yung panahon ng tatay po ninyo bilang Pangulo. Noong mga panahon na mayor yung tatay ninyo. O, di ba? Yan ang sabi rito sa report ng ABS-CBN. Sa gitna ng isyu sa infrastructure project, sinabi ni Vice President Sara Duterte na inalok niya noon sa gobyerno ang flood control at drainage master plan ng Davao City, ngunit walang nagka-interes na punduhan. Dagdag niya, nakakatulong ang mga biyahe niya sa abroad sa pangangalap ng ideya kontra sa baha. Dinadjustify mo lang yung paglalakwatsa mo. And next month, papunta ka na naman na Japan kasi may inarrange na naman na maisog rally doon yung mga supporters mo. Gusto mo lang i-justify yung biyahe mo abroad. Yan ang malinaw dyan. Pero yung mga sinasabi mong master plan sa Davao at mga best practices na sinasabi mo sa ibang bansa na natutunan mo, i-apply mo muna dyan sa lugar ninyo. Hindi nga ninyo nasusolve yung problema sa Davao. Buong Pilipinas pa. At more than 13,000 yung ginawang flood control projects. Accomplishment ng inyong tatay. Nahanap na nga po ng Palasyo Malacanang. Sabi ni Yusek Castro, pinupalpal si Baste. Asa naan niya yung 13,000 plus na pinagawa ng tatay mo? Ituro mo niya kung nasaan sila. Kung nasaan siya, yung mga pinagawa. Kasi hindi maramdaman. Yossi. Sabi ni Yossi Castro, i-prove mo anya yung flood solutions in Davao first. Ano? Malacanang urged Vice President Sara Duterte to first share any supposed solution to flooding with their hometown of Davao City before offering advice to the national government. Ayaw niyang magbigay ng free advice para sa bansa. Kung may natutunan na siyang solusyon sa pagsugpo ng problema sa pagbaha sa bansa sa dami ng kanyang biyahe, ibigay niya ang free advice niya kay Acting Mayor Baste ng Davao City. Abangan na lang natin kung epektibo at kung di na babaha sa kanilang lungsod. Davao City has experienced massive flooding during the past weather systems. In May this year, multiple areas in the city were flooded due to moderate heavy rainfall brought on by the Intertropical Convergence Zone. Its city engineering office likewise reported early this week that 265 areas in Davao City have been identified as severely affected by street flooding. Noong isang araw pa lang, lubog yung Davao City. So paano kang mag-advise na yung lungsod mo nga, Davao City, hindi mo masolusyonan, buong Pilipinas pa? At yung tatay mo, nakapagawa ng 13,000 plus na flood control projects, wala man epekto. 6 years na namuno sa ating bansa. Yung ating Pangulo, 3 years pa lang. O di ba? So, paano kami maniwala sa mga kwento mo, Sara Duterte? Tapos ito pa, sabi ni Sara, dapat daw i-oversee ng ating Pangulo yung national budget. Yan o. Vice President Sara Duterte said that the president of a country should have control over the national budget to prevent corruption in government projects following the issue of anomalous flood control projects in the Philippines. Anong karapatan mo magsalita tungkol sa mga anomalya sa budget? Hindi mo nga maipaliwanag yung paggastos mo ng 125 million pesos na confidential funds in 11 days. O diba? Hindi mo nga maipaliwanag kung bakit santambak na mga chichiriya yung beneficiary ng confidential funds mo sa DepEd at the Office of the Vice President. O diba? Sabi ni Sara,
Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Council, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Talagang tinitraining na niya yung sarili niya, mga kababayan, para to make over bilang self-appointed designated survivor. Toro ng toro. Yung sarili niya, hindi niya maturuan. Yung sarili nga lang na pag-ugali niya, hindi niya maitama. Di ba? Sumisweldo, hindi man nagtatrabaho, tapos dina-justify niya yung kanyang pag-ikot sa iba-ibang bansa para daw matutunan. Kinukonsulta niya yung mga OFWs para marami daw matututunan sa mga best practices sa ibang bansa. Duterte said that the president should be aware of what's happening from the bottom up and should not allow legislators to interfere in the budgeting of projects. Paano hindi mag-interfere sa budgeting ng mga projects? Yung mga congressmen, sila mismo ang may power of the purse. Kaya nga sinasabit sa kanila yung budget, yung NEP, para maripaso. Ganun ang proseso. That is part of the mandate ng mga congressmen. Kaya nga pati yung budget po ninyo niriripaso. And you have to defend your budget. Yun ang mangyayari. Pagandaan mo na lang yung pag-defend mo sa budget mo kung makalusot. Wala na ngayon na special treatment. Kung dati, special yung pagtrato sa inyo, kaya lang nabuking yung mali na paggamit ng mga pondo po ninyo, kailangan talagang ripasuhin kasi hindi ninyo pera yan. Pera ng taong bayan ang ginagastos po ninyo. Sabi rito, she then advised the current administration to follow her example by visiting overseas Filipino workers in the Filipino communities around the world. Igagaya mo pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ninyo. Gagaya mo pa sa yung inutil. Di ba? Inutil na opisyal. Hindi na nahiya. Sabihing tularan siya. Anong tutularan sa inyo? Wala nga kayong contribution para sa pagunlad ng Pilipinas. Yung nakita ko, tree planting. Nag-tree planting yung mga tauhan mo sa Office of the Vice President. Yung tree planting po, hindi mo yan trabaho ng OBP, trabaho niya ng DNR. Di ba? Basta lang may masabi, may ginagawa yung Office of the Vice President. Lahat ginagawa ninyo, duplication ng ibang agencies ng gobyerno. Di ba? Para lang may masabing may pinagagamitan ng pundo. She emphasized that OFWs are the best consultants as they have lived in the Philippines, experienced life in various countries, work abroad, and gained first-hand knowledge of global best practices. Matindi kong magsalita, mga kababayan. Ang akala mo may magandang contribution na nagawa sa ating bansa. Inappoint na DepEd Secretary. Walang nangyaring matino sa DepEd. Naubos lang yung pundo, mga kababayan, sa confidential funds, sa mga chichirya. Di ba po? She cited how in Davao City they started addressing the flood problem by crafting a plan, hiring international experts, and creating IAM for Davao. This plan includes flood control and drainage projects as the city's drainage system is outdated and urbanization is rapidly increasing. Kaya pala, hanggang ngayon, binaba pa yung Davao. Kaya sabi, sinupalpal ni Jose Castro, i-prove mo niya yung flood solution sa Davao muna before kang dumaldal para sa ibang lugar. Solusyonan muna ninyo ang baha sa inyong lugar. Diba? Ayan lang po, mga kababayan, yung ating short video. Atin sa inyo po nitong ating product na binibenta online. I am
Worldwide Amazing Pure Organic Barley. Yan. From Australia po siya. Yung mga gusto mag-order nito po, mag-message na lang kayo sa akin sa messenger ko. Huwag po dito sa sa comment box ng YouTube kasi ang hirap mag-reply po. Gusto ko private message po sa inyo pag magre-reply ako. Ayos po, lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.